Shalom. A blessed Tuesday to all. Catholic Daily Bible readings of today. The first reading is taken from the letter on the Epistle of St. James, chapter 4, verses 1 to 10. Where do the wars and where do the conflicts among you come from? Is it not from your passions that make war within your members? You covet but do not possess, you kill and invade but you cannot obtain. You fight and wage war, you do not possess because you do not ask. You ask but you do not receive because you ask wrongly, to spend it on your passions. Adulterers, do you not know that to be a lover of the world means enmity with God? Therefore, whoever wants to be a lover of the world makes himself an enemy of God. Or do you suppose that the Scripture speaks without meaning when it says the Spirit that He has made to dwell in us tends towards jealousy? But He bestows a greater grace. Therefore it says, God resists the proud, but gives grace to the humble. So submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you of two minds. Begin to lament, to mourn, to weep. Let your laughter be turned into mourning, and your joy into dejection. Humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. The word of the Lord. Thanks be to God. The responsorial psalm is taken from Psalm 55, verse 7 to the following. I say, if only I had wings like a dove, that I might fly away and find rest. Far away I would flee. I would stay in the desert. I would soon find the shelter from the raging wind and storm. Lord, check and confuse their scheming. I see violence and strife in the city, making rounds on its walls day and night. Within are mischief and evil. Treachery is there as well. Oppression and fraud never leave its threats. If an enemy had reviled me, that I could bear. If my foe had viewed me with contempt, from that I could hide. But it was you, my other self, my comrade and friend, you whose company I enjoyed, at whose side I walked, in procession in the house of God. Cast your care upon the Lord, who will give you your support. God will never allow the righteous one to stumble, but you, God, will bring them down to the pit of destruction. Those bloodthirsty liars will not live half their days, but I put my trust in you. The Gospel of today is taken from Mark chapter 9, verses 30 to 37. Glory to you, Lord. They left from there and began a journey through Galilee, but he did not wish anyone to know about it. He was teaching his disciples and telling them, the Son of Man is to be handed over to men, and they will kill him, and 3 days after his death he will rise. But they did not understand the saying, and they were afraid to question him. They came to Capernaum, and once inside the house he began to ask them, what were you arguing about on the way? But they remained silent. They had been discussing among themselves on the way
who was the greatest. Then he sat down, called the 12, and said to them, If anyone wishes to be first, he shall be the last of all, and the servants of all. Taking a child, he placed it in their midst, and putting his arms around it, he said to them, Whoever receives one child such as this in my name receives me, and whoever receives me receives not me, but the one who sent me. And the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ang first reading ngayon ay kinahinango kay sa epistle o sa sulat ni Santiago, ni Apostol Santiago, chapter 4, verse 1 to 10. Isang reminder sa atin kasi sabi niya dito, saan ba nagsisimula yung gulo o conflict from among us? Is it not from your passions that make war within your members? So, nagpapasimula sa ating kalooban. Yan yung mga pagnanasa natin, yung mga desire natin. So, sabi sa Tagalog, basahin sa Tagalog. Ay, ginabasa ko lang po sa English para at least masundan din ng mga non-Tagalog reader kahit pa paano. Kahit sabihin natin yung accent natin minsan na hindi tama, pero at least kasi marami naman sa ating mga Pilipino ang talagang marunong sa English, magaling sa English. So at least sa Pilipino, sa English marunong sila kahit pa paano. Dito sa James chapter 4 sa Santiago sa Tagalog ang James sa mga hindi nakakalam. Saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa mga pagnanasang naglalaban sa inyong kalooban? Sabi niya ito. Mayroon kayong ninanasang ngunit hindi nakamtan kahit pumapatay kayo. So, parang itong sulat ni St. James is related doon sa sinabi rin ni San Pablo kay Timoteo na for the love of money is the root of all evil. Nasa second, sa Timothy, yung sinabi ni St. Paul kay San Timoteo na sinabi for the love of the money. Hindi yung money itself ang root of all evil, pero yung pag-ibig, yung Mansky, yes, pray Palestine from Hamas. Yung pag-ibig sa second, sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 yata yun, sabi dito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kapagitian. So, yung the love of money is the root of all evil. At dito rin sa Santiago chapter 4 na kung saan nagkakaroon ng mga hidwaan dahil nandun sa mga pagdanasa na kung ano yung makamtan. Since na gustong-gusto makamtan kahit sa hindi magandang paraan ay ginagawa sa hindi tama na paraan. Sabi dito. May mga bagay na gustong-gusto niyo ngunit hindi niyo maangkin kaya kayo nagkakagalit at naglaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang mga inyong ninanais dahil hindi kayo mahihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. So, yes, we pray to ask of it, pero yung intentions natin, yun yung tinitingnan ng Panginoon eh. There are times kayo sa mga magulang ko minsan, di ba? May mga anak na humihingi ang anak ng bagay na sa tingin niya is maganda sa kanya. Pero natural, ang magulang is bilang magulang, malawak na yung kaalaman mo, alam mo na hindi kabubuti ng anak mo. Hindi pwede na ibigay mo sa anak mo na maaring hindi niya ikabubuti. The same with God. May mga bagay tayo kuminsan na why God, or it seems that He is not answering our prayer. Bakit hindi niya tinutugon yung ating panalangin?
Do ang panalangin daw naman natin talaga is tinutugon naman ng Panginoon. Parang sabi niya yung sagot na isa is, wait, yes, and then, no. Di ba sa may mga magulang ganun? Kahit sa tingin ng bata in his or her judgment is tama, ay hindi ibibigay ng magulang kasi na hindi tama, hindi makabubuti sa bata. Diba, kung yung anak mo, high school pa lang, gusto na cellphone, Apple. Natural, matutokso yan kuminsan, pagmamalaki sa ibang mga kaklase na habang nag-uwi sa daan ay nagsa-cellphone, baka mahaplot pa or dahilan doon sa cellphone na yun ay kapapahamak niya pa. Diba? Malangan naman sabihin ng anak, bigyan mo ako ng kotse. Hindi pa naman, wala pa namang lisensya yung bata. Bilhan mo ako ng motor. Diba? So, there are things na makikita natin dito sa first reading na may mga bagay pala talaga tayo na hindi natin natatanggap. Because of those reasons na hindi natin ikabubuti. Of course, there are other hindrances sa prayer natin. Nakalagay doon sa Psalm 66 verse 18. Kapag magpapatuloy tayo sa ating pagkakasala, hindi tayo daringgin ng Panginoon. Isa yun sa reason na hindi tayo dinarinig ng Panginoon. And then doon sa Isaiah 59 verse 1 and 2, sabi doon sa Isaiah 59, 1 and 2, sa Isaiah, sinasabi rin na ang Diyos ay, ito, so basahin natin. So, sa Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, nakasabi dito is, sundan niyo po sa Bible niyo. Okay, ito ang sabi. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka, siya hindi bingi upang marinig ang iyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So, because of our sins, yun ay isa sa mga hindrance or obstacle or barrier that why our prayers is not answered. Related siya dito sa first reading ngayon sa James chapter 4 na may humingi man tayo, hindi natin nakakamtan sapagkat masama ang ating layon. Di ba? Masama yung intention natin. Alam ng bilang katulad ng magulang ay ang magulang nakakaalam na ikabubuti ng kanyang anak. The same with ang Diyos much more. Kasi kung titingnan natin doon sa Matthew chapter 7 verse 7 to 11 na sinasabi doon na humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasumpong, kumatok kayo at kayo pagbibigyan. Sabi niya doon isa pa, sabi niya kung ang inyong anak ay humingi ba ng tinapay, bibigyan ninyo ng bato. Kapag humingi ba siya ng isda, ibibigyan ninyo ng ahas. Then, he keep on saying, yung Panginoon sinabi niya, kung kayo ng mga masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Mabuting bagay. So yung there are times na yung anak natin humingi sa atin, it seems in her or his judgment is mabuti for her. Pero kung ang magulang sa tingin niya hindi kabubuti ng kanyang anak, ay hindi niya ibibigay. Especially sa mga magulang, di ba? May mga bata ko minsan, nabasa natin sa Facebook. High school pa lang yata, ang hinihingi is Apple. Bibilihin, iPhone. So nayamot yung tendera kasi nakita niya yung tatay na parang binibilang yung pera, parang kita niya yung kalalagayan ng tatay. Sabi ng tendera, pinost niya sa Facebook, na parang hirap na hirap yung tatay. Pero itong anak, high school pa lang, humihingi na ng iPhone. Diba? So, mabuting bagay, sinasabi doon, kung kayo ng mga masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay, pero parang kinumpara ng Diyos yung kanyang sarili sa isang magulang na masama. Hindi, ang Diyos hindi naman masama. Siya ay napakabuti at sadyang napakabuti. The description sa kanyang kabutihan ay beyond words na ma-express natin.
Kung kayo na mga masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Yes, mabuting bagay. Hindi yung ikakasama natin, hindi masamang bagay na ikakasama natin. There are times in our judgment, it seems to be okay, it seems to be good, but sa tingin ng Diyos ay hindi mabuti. Parang katulad ng magulang. O sige nga, bilhan mo yan ng iPhone. Meron nga kaming kakilala nakita ko sa kanya, sabi ko, bakit parang ang dami mong cellphone? Sabi niya, kinuha ko sa anak ko kasi parang hindi nakakabuti. Meron kaming, yung 9 years old, kinuhanan din ng magulang niya ng cellphone para makapag-focus sa pag-aaral. Ngayon, yung mga magulang, palibhasa, ayaw na nila kuminsan na masakit sa tenga yung iyak ng bata. Bibigyan ng cellphone, batang-bata pa ang marunong na maglaro sa cellphone. Pero natural, of course, ang repercussion niyan is yung effect niya balang araw, bata pa, malabo na yung mata. So hindi yun makukwalify na mabuting bagay for them. So kinukumpara natin na sa magulang pa lang, sa atin pa lang mga magulang, sa paradigm natin mga magulang. Much more sa Diyos, He is all-knowing, He know everything, alam niya yung mabuti, alam niya yung hindi maganda para sa atin. So yun yung sinasabi sa James chapter 4 verse 7. Okay, balikan natin. Yun yung reading ngayon. Tsaka ngayon kasi ordinary season na sa ating simbahan ngayon. That is why. Diretso natin. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Yan. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Yan. So, may mga bata, may mga anak mo minsan na they just wanted to have it for their layaw. Di ba? Para hindi siya beyond dun sa kanyang mga kaklase. Pero, yung magulang na nakakaalam, ikaw na magulang nakakaalam ng mabuti para sa iyong anak, kahit ano pang gagawin niya, kahit maglulupasay pa dyan ng iyak, ikaw na magulang nakakaalam na ikabubuti ng anak mo, you will never give what you wanted. Diba? Kung ano yung hingin niya. Then, sabi ito. And then, sa mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagdanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So ito ay parang iba namang topic, So pakikipagkaibigan sa sanlibutan, that's not the world, hindi natin kaibigan ng sanlibutan. Wasakin na natin to, tapon tayo ng basura dito, kaliwa kanan, sirain natin ang bundok, putulin natin ang mga puno. Hindi yun yung paraan, hindi yung ibig sabihin na yun yung pakikipagkaaway sa sanlibutan. Orang pakikipagkaibigan sa sanlibutan is yung sistema ng sanlibutan. Yung sistema ng sanlibutan. May sinabi yata dito si St. John chapter 1 John chapter 2. Hanapin natin Ito, 1 John chapter 2 verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. So ano bang ibig sabihin ng sanlibutan? Yung sistema sa sanlibutan, yung kalakaran sa sanlibutan, which is most of the time is sin. Diba? Yan yung sinasabi sa Romans chapter 12. Na-related ito tatlo, James chapter 4, that's 1 John 15. And then dito sa Romans chapter 12. Sabi niya, sa Romans chapter 12, basahin niyo po. Sabi dito. Kinote natin to kasi related to sa sinabi ni Santiago.
Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ako'y nakikiusap sa inyo, alay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So hindi bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, ay huwag daw tayo umayon. Iyon yung sistema, huwag yun yung ibigin ng sanlibutan. Ibig sabihin, kapag hindi mo iniibig, natural kaaway mo, sisirain mo yung daigdig. It is not the environment, sisirain mo, hindi ganun. Putol lang puno, ganun. So, hindi ganun. Ibig sabihin, huwag na tayong umayon sa sistema ng sanlibutan. Yun yung sinasabi niya. Yung sinasabi sa 1 John chapter 2, verse 15, na kapag iniibig natin ang sistema ng sanlibutan, kung ano yung ino-offer ng sanlibutan, kaya hindi pwede yung trending. Kung ano yung trending, yun susundin natin. Nilinaw dito sinabi ni St. Paul sa Romans chapter 12, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So yun yung ibig sabihin, hindi tayo makiayon kung ano yung sistema ng sanlibutan. We are not going with the flow of this world, but we are going against the flow of this world. Hindi, ang mga Kristiyano, ang mga tagasunod ni Kristo, mga mananampalataya ay hindi dapat kung ano yung trending, yun yung susundan natin. Kung ano yung pinapauso ng mga sikat na artista, susundan natin. Kung ano yung sikat sa social media, susundan natin. Ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano ay hindi umaayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sinasabi, di ba? Sinabi, ang linaw nun, kapag kinakaibigan natin ang sanlibutan, ay kinakaaway natin ang Diyos. So, ibig sabihin, pag sumasang-ayon tayo sa sistema ng sanlibutan, di ba? Pabulok na ng pabulok, parumi na ng parumi. Kapag sumasang-ayon tayo sa sistema ng sanlibutan, sa mga trending na which is against the will of God, is kinakaaway natin ang Diyos. So, yun yung sinasabi ni sa 1 John chapter 2 verse 15. Hindi ba ninyo alam na kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan ay kinakaaway ninyo ang Diyos? Basahin natin uli 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay ng sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Then, naintindihan natin na itong yung sanlibutan pala ng tukoy is yung mga sistema ng sanlibutan. Sa Romans chapter 12, yung mga trending ngayon, na kung ano ang trending, hindi pwede na susunod ka. Kaya kung Kristiyano ka, kung Katoliko ka, especially manggagawa ka sa simbahan, na hindi pwede na kung ano yung uso, sundin mo yun, ay ito trending. Ano natin dito, i-post natin sa TikTok. Ito yung trending. Sundin natin ito. Hindi ganun. Meron tayong pamantayan ng ating pamumuhay, ang banal na kasulatan, mga kapatid. Romans chapter 12, basahin natin ulit. Kaya nga mga kapatid, alang-alang dito sa isang version ng Magandang Balita, Biblia. Sa luma kong Bible na maliit. Maganda yung pagka-term dito. So, Romans chapter 12, basahin niyo po sa Bible niyo. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito at mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalugod sa Kanya at talagang ganap. Huwag kayong, sabi dito sa verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip. So bilang mga tagasunod ni Kristo, if you are considering yourself a Christian, if you are considering yourself a follower of the Lord Jesus Christ, Katoliko ka, kung totoo kang Katoliko, manggagawa ka, nagsaserve ka sa Panginoon sa gawain niya sa parokya,
is hindi tayo umaayon sa takbo ng mundong ito. Nag-iiba tayo ng isip. We are not going with the flow. We are going against the flow ng takbo ng mundong ito. Yung values natin is hindi nakasalalay sa kung ano yung values na ini-introduce ng mundo, kundi sa values na kung ano ang tinuturo ng Panginoong Jesucristo, sa values na kung ano ang tinuturo ng banal na kasulatan. Hindi sa kung ano yung trending. Trending to. Hindi ganon, mga kapatid. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Ang linaw na sinasabi dito sa James chapter 4 na kapag kinakaibigan natin ang sanlibutan o ang sistema ng sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan ay kinakaaway natin ang Diyos. So, yun lang. Dalawa lang yung may choice tayo. Do we want to be the friend of God or the enemy of God? Dito dalawa lang mapilian natin. Tanungin natin sa sarili natin sa araw na ito. Ano ang gusto ko, nais ko? Maging kaibigan ko ang sanlibutan o ang maging kaaway ko ang Diyos? It's a choice. It's your choice. Binigyan naman tayo ng Lord ng kalayaan. Sige, gawin mo yung gusto mo. Pero sabi nga dito sa mga Ngaral chapter 11 verse 9, sabi dito, a reminder to especially sa mga kabataan ngayon. Kasi mga kabataan ang talagang most of the time is talagang prone sa sistema, sa pag-adapt ng bagay-bagay sa libutan. Sabi dito sa mga Ngaral chapter 11 verse 9, sabi niya, sige, bibigyan na tayo ng kalayaan ng Panginoon, binigyan na tayo ng decision, ng will to decide whether to choose Him or the world. Sabi dito sa, bibigyan tayo ng Lord, hindi niya tayo pipilitin. Sabi dito sa mga, pero remember, itong sinasabi niya. Mga Ngaral chapter 11 verse 9, magalak ka binata. Sa binata lang, it is referring to the youth, the young people of the day. Or even for us who are already a white hair. Magalak ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Yan, sige, enjoy the pleasure of the world. Enjoy going with the flow of the Lord. Parang ganito sinasabi niya. Enjoy what is the things in the world. Okay, go ahead. Amen. Gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakakaakit sa paningin mo. Ngunit, alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. So you see? Sige, go ahead. Binibigyan tayo ni Lord ng kalayaan. Go ahead. Do what it pleases to you. Do what makes you happy. But the Word of God is reminding us na ipagsusulit natin ito sa Panginoon. Huwag mong sabihin, ay, malakas ako ngayon. Lagi, bisyo dito, bisyo doon. Vape dito, vape doon. Yung vape pa naman, marami ako nakikita. Umuubo-ubo na, nagbi-vape pa rin. Tuloy-tuloy pa rin sa vape. Sabihin mo, vape lang yan. Kaya mga bata, may nakikita akong bata, siguro kahapon, mga 15 years old yun. Habang papunta sila sa school, 3 sila. Nag-i-e-bike, yung isa nagbi-vape sa likod. Bata pa. Marami akong nakikita na nag-uubo na dahil sa vape. At still, they continue doing it. Ito, reminder, especially sa mga kabataan na naglilingkod sa parokya. Mga naglilingkod, especially ng mga naglilingkod ng mga kabataan, mga naglilingkod, or even the very workers. Marami pa rin mga workers sa mga extraordinary ministers naninigarilyo pa rin. Di ba? So anong ehemplo yung ipinapakita natin sa mga ordinary parishioner, sa mga ordinary mga na manimba lamang? Di ba? Kung nakikita nila mismo, kasi since na hindi naman sila palabasan ng Biblia, ang titingnan nila na pattern is tayo. May nakita ako dong worker na naninigarilyo pa nga. Okay lang siguro yung sigarilyo. Yung lasenggo pa rin.
Hindi yung talagang hindi lang occasional eh. Lasenggo pa rin. Araw-araw pa rin manginginom pa rin. Okay lang siguro. Kasi hindi naman sila nagbabasa ng Bible. Ang tinitingnan nila tayo, parang tayo lang yung Biblia nila, binabasa nila. Okay lang to. Kasi nakita ko nga si Kwan, worker ng simbahan yun eh. Okay lang. Diba? Ito, reminder sa atin, mga ngaral, chapter 11, verse 9, I'm sure it is not only intended for the young people, that it is also for us, na mga may edad na. Sige, gawin mo kung ano nakakalugod sa iyo, mas nakapagpapasaya sa iyo. But remember this, ipagsusulit natin ang lahat ng ito sa Panginoon. Diba? The same na sinabi din ni St. Paul sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Kaya mo yung alalahan niya, bata pa naman ako. Hindi rin. Hindi ko bata ka. Marami ako, di ba? May yung pumunta ka sa sementeryo, ilan ba yung mga edad na namamatay? May edad lang ba? Yung mga matatanda lang ba? Hindi. Dito, sinabi dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Sabi dito, sapagkat bawat isa ay harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginagawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay sa daigdig na ito. So yun mga kapatid. And then the gospel of today is about dun sa mga alagad na actually na-share ko na kasi ito ng ilang beses na, di ba, nagsabi ang Panginoon na pupunta sa Jerusalem na magsasuffer siya greatly. Ayun, na-share na natin to prior the Holy Week. So, pero ang kanilang pananaw is nakatuon sa kung nang akala nila ang Panginoon ay mag-i-establish ng earthly kingdom sa Jerusalem. So, nagtatalo-talo sila ngayon kung sino yung dakila. Yun yung sa Ebanghelyo ngayon. Pero, yun nga, pero mas maganda yung sa first reading kanina na atin ibinahagi. Na huwag pala tayo umayon or huwag nating ibigin ng mga bagay ng sanlibutan sapagkat ang mga ito ay naging dahilan upang tayo ay naging kaaway ng Diyos. At sinabi pa roon na magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon doon sa James chapter 4 sapagkat itatataas niya tayo. And then, since na ang lahat ng ito ay udyok ng demonyo, ng kalaban, sabi dito sa James chapter 4 o sa Santiago, sa Tagalog, sabi dito, kaya nga, sa verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo, at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo, linisin niyo ang inyong mga kamay, kayo mga may mga kasalanan, linisin niyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Mamigati kayo, maghinagpis at umangis, palitan ninyo ng pagluha ang inyong kalakakan, at ng kapanglawan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon, at itataas niya kayo. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom, and may God bless us all. Maraming salamat sa mga nag-likes at sa mga nanood. Thank you, and may God bless us.